92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Kapatid, it's 10 minutes makalipas ang 12. Salamat! At tayo'y magkakasama ngayong Monday na ito. Sige, sa lahat po ng mga energized dahil masayang sumasalubong sa isang panibagong linggo, tuloy nyo lang yan at manghawa pa tayo. Kung positive vibes please lang, kung positive vibes ang lumalabas sa inyong mga pawis, ang lumalabas sa inyong mga ngiti, ang lumalabas sa inyong mga bibig, kung positive vibes, ipakalat natin yan. Pero kung nega, tapusin mo na muna tong araw na to, kumubli ka na muna. Uwi na. Sa lahat ng mga lunes, sila ang bigat-bigat na. Ano ba naman yan? Basta kami dito, masaya tayo, nakangiti. Yan ang masarap na ipanghawa. Diba? Ipanghawa at panghawakan mo rin. Kaya naman kapatid, para mas dumami pa ng dumami ang ating mga ngumingiti sa paligid, sa mga lugar na inyong ginagalawan, sabihin nyo, oy, tutok na, alas 12 na ng tanghali, H2H na, heart to heart na. Kasama na natin, ako nga po ang inyong lingkod, si Kuya Poy, ang inyong guwapo Poy. Isang oras na punong-puno ng kwento, isang oras na punong-puno ng pagbibigay payo, hindi lamang po mula sa akin, kundi mula rin sa inyo. Tama. Isang oras, nakapupulutan natin ng mga aral, ng mga kwentuhan, pero hindi naman seryoso. Minsan meron talaga mga nakakatawang bahagi ng buhay. Tatawa tayo. Pwede, para gumaan ang pakiramdam natin. At para ho talaga mas maganda ang ating pagpapagaan ng ating pakiramdam. Sige, i-share na muna ng i-share ang ating live streaming sa Facebook. Opo. Ganito lamang gagawin Punta lamang sa 92.3 FB page. Yan, i-share nyo na po ng i-share ang ating FB live broadcast now na. Dahil ito nga ang sinasabi namin. Marami kaming mga pamimigay. Meron tayong pamigay Monday. Meron pa tayo mamaya na astig confessions na pamigay din. Ang dami. At ang dami ring sandali, bago tayo magpatuloy, congratulations muna sa ating mga atleta, lalo na kay Carlos Yulo. Sino pa ba? Yung mga umabante na kay Nesty Petecio, diba, na mga nakasigurado na ng bronze. Good luck mga kapatid. At sa mga hindi pa lumalaban, si Ira Villegas, sure na rin ang bronze niya. Kakatuwa, ang aga-aga kahapon, pinapanood ko nga yan si Ira. Kailan ba mga laban nitong mga susunod? Basta ngayon, pahinga, nood-nood. Tapos, laban ulit, upak na ulit. Parang si Kaloy, no? Si Kaloy, natulog lang, kinabukasan, namitas ulit ng ginto. Ang galing. Iba ka, Kaloy. At standby na nga po kayo, Maganda nga amin sa atin ngayon. Maganda. Kaya Monday na Monday, eto, sasabihin na nga po namin sa inyo, ano ba mga dapat ninyong abangan dito sa ating programa? Ay nako, eto ang magandang balita. Magandang balita na nga yung meron tayong Monday to Friday na pamigay. Yan, pamigay day ho lagi dito diba? 250 pesos. Ngayong first Monday sa buwan ng hika, buwan ng wika! Buwan ng wika pala, hindi yung buwan ng hika. Ayan, pero seriously mga kapatid, ngayong first Monday sa buwan ng Agosto, simulan na natin ang inaabangan ninyong segment na aabangan nyo na talaga lalo tuwing Lunes, Miyerkules at every Friday din. H2H Astig Confessions. Iyan.
Kagaya nga po kasi ng dati, ay may mga kakaibang kwento at storya ng totoong buhay ang ating pag-uusapan at bibigyang linaw mula sa ating mga callers every MWF. Monday, Wednesday, and Friday. Dito, mas lalo pa nga po nating bibigyan ng pagkakataon ng ating mga listeners at mga manonood sa Facebook at sa TikTok Live. Nandito ang TikTok Live. Ayan, hello po sa inyo. Ayan ha, na mag-share ng astig advice ninyo o astig comments. Welcome po parehas yan ha, astig advice o astig comments sa ating tampok na storya na may mga kadalasan matitinding mga pinagdaraanan pagdating sa away pamilya, mga misunderstanding ng magpartner o yung walang tigil na mga kahabitan. Yan, yung mga ganyan. Sa bawat astig advice o astig comments ay may chance rin po kayong manalo ng 250 cash prize every Monday, Wednesday, and Friday. Saya! Simple lamang po ang ating mechanics mga kapatid ha. Sa mga gusto maging winner sa mga araw na ito tuwing MWF, aside sa inyong astig advice o comment ay kailangan nyo rin gumamit ng hashtag. Hashtag astig advice sa ating social media live broadcast o maging sa ating hotlines din. Yan, pwede rin po kayo dyan. Pero yung, yung hashtag astig advice, ayan, gamitin po natin yan. Meron ba tayong papakitang, napakadali lang naman eh. Diba? Hashtag astig advice. Diba? Ganun lang. Tapos yung sagot ninyo, yung komento ninyo. Tama? Eto ha, sandali, sasabihin ko na rin po sa inyo ang ating mga hotlines, okay? Para malaman namin ang inyong mga astig advice, astig comments para sa mga gustong tumawag. Eto mga hotlines natin, dadahan-dahanin ko. 8631-5788. Ulitin ko. 8631-5788 o dun sa isa sa 8631-6674. Ulitin ko yung isa, baka magtampo. Ayan ha, 8631-6674. Kaya naman, umpisa na natin ang ating H2H Astig Confessions. Takot na baka maranasan din niya. Yan ang gumugulo sa isipan ng kerida na si Lori matapos niyang agawin sa iba. Matapos niyang agawin sa iba ang taong ka-live-in partner niyang ngayon na si Paulo. Ang alam po kasi nitong si Lori, kanya na raw ngayong nararanasan yung mga senyales na iiwanan na raw yata siya ng kinakasama niya ngayon na nakuha niya kasi sa pang-aagaw rin sa iba. Ang suspetsya tuloy nitong si Lori, may iba nang inuuwian itong si Paulo. 30 years old mula sa Cavite, kausapin natin agad-agad na si Lori para sa kanyang astig confessions. Lori, magandang tanghali sa'yo. Lori? Hello, Kuya Poy. Good afternoon. Good afternoon. Lori, pakilayo ng konti yung bibig sa mouthpiece para mas malinaw ang datingan ng boses mo, Lori. Okay na. Yan. Okay na? Yan, mas okay na. Yan, mas buong-buo na. Okay, sige. Kwentuhan mo naman kami ng isang mabilis. Sabi mo kasi, ito bang may kinakasama ka ngayon na aminado ka na inagaw mo sa iba? Ano ba nangyari noon? Sige nga, kwentuhan mo kami. Mabilis lang. Mag-work po kasi kami. Tapos that time, ayun, palagi siya sa tapos, ayun, nagsunod lang ako. Parang ako naging folder. Sabihin ko, tapos, ayun, hindi ko na-iwasan. Na-call po kami sa setup. Ayun po. Lori, medyo nagiging muffled yung yung audio. Ayan. Okay. Hello. Yan, okay. Lori, magkatrabaho kayo ni Paulo? Tapos naging magkaibigan, pero ito bang si Paulo ay meron ng asawa noong makilala mo? Meron po. Okay. Ayan. Pero ikaw ba, sa simula pa lang, meron ka ng intensyon na magkaroon ng relasyon dito kay Paulo? Hindi naman po.
May kinig lang ako sa mga nasa pan. Mga ano, nakikinig ka lang sa Rant. mga sa mga rant. Okay. So meron siyang mga something, mga inilalabas na sama ng loob tungkol saan? Tungkol sa kanilang Sa pagsasama ng mag-asawa. Meron bang anak itong si Paulo at yung asawa niya? Meron po, isa. Okay. Ano yung mga sinasabi nitong si Paulo doon sa pag-uumpisa ng mga pag-rant niya sa'yo? Ayun nga po, sabi yung asawa niya. Tapos palagi galit. Ito niya sabi niya na pagod na ka, sabi ko aawayin pa. Pagod na, aawayin pa pagka-uwi. Ayan, pero nung mga pagkakataon bang yun, ang kwento sa'yo ni Paulo, wala naman siyang ginagawang masama, talagang parang lumalabas masama ang ugali nung asawa niya. Parang ganun po, based sa contest sa akin. Sa makatwid, naging shoulder to cry on ka, naging confident ka nitong si Paulo. Bakit? Wala ba siyang ibang mga kaibigan at kayong dalawa lang ang magkasama sa trabaho? Sabi niya po kasi, hindi daw siya pinapayagang mag-alis or makipag-inuman ng asawa. Pero naging magkaibigan kayo. Paano nangyari yun? Ayun na po kasi, magka-work kami. Yun lang. Kumbaga parang nakukonta niya. So kahit dun sa opisina, halos magkalapit lang yung pwesto ninyo. Kaya sa'yo na kapag sabi. Medyo po. Sige. Dahil nga sa naging close kayo nang dahil sa pagsasabi ng mga problema nitong si Paulo tungkol sa kanila mag-asawa, paano naman kayo biglang nauwi naman na nagkaroon na ng relasyon? Yun po. Nag-confess po siya. Tapos, yun nga po, parang accidented. Aksidente ba yun, Lori? Naniniwala ka? Naniniwala ka sa sinabi mo, Lori? O na-aksidente yun? Na-in love siya sa'yo? Kasi natin siya. Ano na? Opo, medyo. Sige. Nalaglag na nga. Bakit ka naman pumayag? Alam na alam mo. Alam na alam mo na meron siyang problema na dapat ayusin sa kanilang mag-asawa. Ba't naman pumayag ka? Yun nga din po yung tanong ko sa dito. Pinigilan ko naman kasi nalaglag na rin. May nalaglag na rin sa'yo. Nabaklas na agad. Yan. Tapos, mabilis lang yun. In a span of, ilang buwan lang yun. Tama ba? Mga 6 months. Mga 6 months na friendship. Tapos, dun sa 6th month, umamin na siya sa'yo. Tapos ikaw, pinagtagal mo pa ba nung umamin siya o sinabi mo na, alam mo, gusto na rin kita. Gumanong ka ba? Ha? Pero yun nga, sinabi ko din sa Yan. So, nagpatuloy ang relasyon, naging kabit ka sa makatwid. Okay? Ayan. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating kwento, dahil nga, meron ka naman ngayon na mga duda. Meron ka ng mga duda. Pero bago natin puntahan yan, pakinggan muna natin, ano ba masasabi naman nitong si Angelo ng Makati, 21 years old siya. Kaya pwede ba natin malaman ang astig advice nitong si Angelo doon sa pagiging shoulder to cry on ka, tapos ngayon, pumayag ka na maging kayo. So, ito, pakinggan po natin si Angelo. Angelo? Good afternoon po. Good afternoon, Angelo. Anong masasabi mo dito kay Lori? Ang masabi ko lang po, ang aking pong astig advice is, kapag pinasok mo po yung isang relasyon na alam mong gipit ka po, sabi nga po natin, meron na po itong sabit. So, expected na po yun na gagawin din po yun sa'yo. Dahil una po sa lahat, pinasok mo po yung lalaki o yung lalaki na nangabit nga po, ganun. Ibig sabihin, hindi na po siya katiwala po at first. So, pwede pong, ang ano po dito is, karma na rin po to at sana po maging lesson na rin po to sa kanya. Dito kay Lori. Nakikinig si Lori sa kabilang linya.
Maraming salamat, Angelo, ha? Sa Opo. astig advice Ay, wait lang po. Ano yun? Yung last advice ko po Sige, is, go. kausapin mo po ng maayos yung partner mo po na pinagdududahan mo. Tapos po, liwanagin nyo po sa isa't isa kung ano po yung dapat gawin. At kung sa tingin mo po worth it pa po yun ipaglaban, then go po. Pero po, masabi ko po hindi po tama yung ginawa nyo. Kaya po karma na rin po yan. Ayun po, salamat po. Maraming salamat sa iyo, Angelo. Mga mabibigat na mga statement, simple lang ang pagkakasabi ni Angelo, pero alam ko naman, Lori, na ito ay hindi malayo talaga sa katotohanan na alam mo na rin naman from the get-go. Sabi nga, mula pa nung umpisa, alam mo na posible talaga na mangyari din sa'yo itong nararamdaman mo ngayon. Suspetsa pa lang, mula dito kay Paulo. Lori, kaya puntahan na natin yan. Yung punto na yan na nagdududa ka na para bang may senyales na iiwan ka na ng kinakasama mo ngayon. Kwento, Lori, bakit naman bigla ka nagduda? Ikaw na nga pinili eh. Ikaw na sinamahan, iniwan niya na yung asawa niya for you, tama? Opo. Anong pinagdududa mo pa ngayon? Yung mga ginagawa niya po kasi recently, ganun din yung ginagawa niya dito. Nag-start pa lang kasi. Paano? Ganun, yung ginagawa niya po recently, yun din yung ginagawa. Nag-start pa lang kasi. Okay, so may nakikita ka ng pattern. Yung pattern ng mga sinasabi niya noon na ikaw man, dahil ikaw na ang karelasyon ngayon, ikaw naman yung nagagalit. Tama? Ganun na nga po. Ang lumalabas, yung dating ikinikwento niya sa iyo na laging galit niyang asawa, ay ikaw na ngayon. Yun lagi nagagalit din sa mga pinaggagawa niya. Ano ba yung mga pinaggagawa ni Paulo na nakapagpaduda para sa iyo? Ayun nga po, late na umuwi, palagi ginaganda, napupusi. Ano ulit? Late na umuwi, pagkatapos? Palaging nilirisan na uuwi daw na dapat. Busy? Natatawagan mo siya kapag ka nasa trabaho? Opo, pero hindi nasagot sa agad po. Ayun, hindi sumasagot. Video call? Hindi din po kawal kasi hindi din po nasagot sa agad kasi pagpasin sa mga sabi niya, may kausap daw siya. Lang siya. Iyon. Ano pa na mga red flags na nagtataasan? Ayun po, laging hawak ang cellphone. Laging hawak ang cellphone. Laging hawak ang cellphone, pati nagsi-CR, pagka nagsi-CR. Tama? Pagka lalabas, may bibilin sa tindahan, saglit lang ha? 2 minutes lang. Talagang kadikit lagi. Tapos kapag nakalimutan, papaano ang siste ni Paulo? Pagka nakalimutan yung cellphone sa loob ng bahay, nagtatatakbo? Opo. Yun. Agad-agad. Agad-agad. Naku, may mga kilala tayo mga ganyan. Yun talaga. Bigla na patingin pa yung isang kakilala ko dito. Na talaga nagmamadali kapag CCR na nakalimutan cellphone sa labas. Sandali, CR ko. Nakatanggal na yung yung belt. Nakatanggal na, nagtatatakbo. Hindi, pero, so yun nga. Pero, sige. So ngayon, ano na ang suspetsa mo? Ikaw ba ay nangangalikot na rin ng mga social media accounts niya? Gusto ko sana i-try kasi hindi ko magawa kasi nga po yung cellphone niya lagi nakikita sa kanya. Yung phone niya lagi nasa kanya. So, wala. Ikaw yung tipo. Pero, parang just inside. Ganun. Gusto kong gawin. Muffled ulit tayo. Lori? Parang, Lori, pwesto ka ng maayos nga konti. Yung mas maayos na linya. Kasi gusto namin marinig na maayos yung sinasabi mo. Yan. Kung ano man yung posisyon mong yan, dyan ka lang muna habang nagsasalita ka. Go, Lori. Parang meron po sa loob ko na parang nag-push sa akin na gawin ko yun. Yung lang po, iniisip ko kung paano ko siya gagawin kasi yung cellphone niya lagi nakadikit sa akin. Siyempre, gusto ko yun. Yung tahimik lang. Ayoko naman confrontational ka agad. Siyempre, gusto ko din naman siya mag-explain bago ako mang-amoy.
Okay, gusto mo lang gusto mo in the spirit of fair play, ika nga. Gusto mo rin makapagpaliwanag siya kahit papaano. Dahil ikaw naman ay hindi naman siguro nakapikit ang mga mata mo nung pumasok ka sa relasyon na 'yan. Alam na alam mo na ikaw nga ay Lori, masakit man ay nang agaw ng karelasyon, tama? Yes. Kanina, yung sinasabi ni Angeloy, nakausap natin mula sa Makati, Ate Lori, karma mo na 'yan. Matatanggap mo ba yon? Opo, kasi yun naman talaga eh. Mm-hmm. Kaso wala naman akong magagawa eh. Kasi yung feeling ko parang that time feeling ko I met the right one. Kaso, wrong time. Lori, gano'n katagal kayong nagsasama, nagli-live-in itong inagaw mong karelasyon na si Paolo? 1 year na din po. Ha? 1 year na din. Okay, sa 1 year na yan, meron na ba kayong baby? Wala pa. Wala pa naman. Nagpaplano ka pa ba? Baka, ako gusto ko lang linawin na baka sa plano mo to win him back at magbalik yung pagmamahala ninyo, yung tamis ng pagtitinginan ninyo ng mga naunang buwan. Kasi alam mo yung iba, ito you be careful. Yung iba, gusto nila, sige, pagka nagkaanak tayo, ang bata will bring us, closer together. Yan yung inaakala ng iba. Pero kadalasan na nangyayari, wala lang, naanakan lang. Ganun lang. 'Di ba? Lori, mag-iingat ka Huwag sana maging option sa'yo na, ay teka, kailangan magkaanak kami ni Paolo dahil pagka nagkaanak kami, mas magiging responsable siya sa amin at 'di ba? Please, wag ganyan ang pag-iisip. Dapat maayos kayo bilang magpartner kung sakaling gusto ninyo na kayo ay maganak. In the first place, kasal ba si Paolo doon sa una niyang asawa? Opo, kaya hindi rin pala. Delikado yan. 'Di ba? Alam mo naman, Lori, kung ano ang pwede mangyari. Sila ba ay nasa proseso na ng annulment? Napag-usapan na po nila, pero hindi pa po ata na sinagot. No. Ayan, so lalong mas delikado at kahit nga nasa proseso pa lang, pagka nandun ka within the process, bawal ka rin makipagrelasyon sa iba. Kapag ka may nagpayo, alam mo ba, ito ang masakit na katotohanan, pagka may nagpayo dyan kay Paulo na siya ay kasuhan nung asawa niya dati, delikado kayo, may kulong ka, may kulong siya. Alam mo yon. Ganyan kabigat ang mga consequences kung hindi ka magiging maingat. Kaya para sa akin Lori, nako may panahon pa, mag-isip-isip ka. Meron ka ba mga gustong sabihin naman para kay Paulo para mailabas na ang bigat na nararamdaman mo sa iyong dibdib? Lori, go ahead. Sabi na lang siya. Kasi kung hindi ka na kung magluloko ka din, kung naman yung naging reconciliation Lori, excuse me. Lumalabo ulit. Yan. Pwesto ulit tayo muna na maayos para mas maayos ka namin mapakinggan. Lori? Hello? Yan, sige. Ayan po. Sige, go. Ayun. Kung magloloko ulit siya, mag-isip-isip muna siya. Kasi sayang naman yung naging reconciliation namin, tsaka sa mga wife niya. Kasi, nagkaroon naman kasunduan ng ganito, hindi na iskandalo, ayun na lang. Siyempre, Sandali, Lori, linawin ko lang yung mga sinabi mo. Nagkaroon kayo ng reconciliation ng wife niya, parang si Paulo, tsaka ikaw. Parang nagkasundo na yun na, hindi na lang iskandalo. Yun na, pag-uusapan na lang na magpa-process na lang ng anan. Wala nang iskandalo, ayusin na lang ang paghihiwalay, ganun na lang. Ilalagay sa ayusan lahat. Kaya, mag-isip-isip itong si Paulo kung pati ikaw ay lolokohin at iiwanan na naman. Tama? Inuulit ko lang para sa kapakanan ng mga tagapakinig natin at mga tagapanood na medyo nagiging muffled kasi yung pagsasabi ni Lori na mga sinasabi niya. Pero magandang punto 'yon, Kahit pa paano si Lori, yung ex-wife
at si Paulo ay meron ng understanding. Ngayon, Paulo, kung pipili ka pa ng iba na naman o niloloko mo na naman to si Lori, nag-create ka na naman ng panibagong problema. Tama? Lori? O yan. Yes po. O sige, tuloy mo na yung sinasabi mo para malinaw na yung linya natin. Go. Yun lang naman. Kung talagang feeling mo hindi pa rin ako, okay lang naman. Kaya kita ibigay sa ako. Kung sino talaga yung gusto. Hindi ko na ibigay. Yeah, para po sa mga nakamiss, ayan, kung feeling down itong si Paulo ay yung iba at hindi pa rin talaga si Lori, matatanggap naman ni Lori kung iiwanan na rin siya. Tama ba yung sinabi ko, Lori? Yon. Okay, Annalisa ng Taguig, meron siyang astig advice din naman, astig na payo para kay Lori, 39 years old. Annalisa, magandang tanghali sa'yo. Ano bang gusto mong sabihin kay Lori? Ano po, advice ko lang po na tanggapin na lang po niya. Ang ano? Annalisa? Annalisa? Po? Oo. Anong astig advice mo? Tanggapin na lang ang pag-iwan o yung kalalagayan niya ngayon? Pagtiyagaan na lang, ganun ba? Paano? Kung may anak po sila. Walang anak. Walang anak po. Hindi po, gawin na lang po ni ate kasi meron po siyang iba. Para sa akin po, tanggapin na lang po niya na ano? Na maghiwalay po sila. Sa paghihiwalay. Yun na lang ang tatanggapin. Kung kaya po niya. Kung mahal pa po niya yung asawa niya po. Ako na magsasabi, ilaban niya. Yun. Tama, nasaktuhan natin. Maraming salamat si Annalisa na nagbigay ng ating astig advice mula sa Taguig. Okay, sige. Nako sa mga kapatid natin dyan, dako na tayo sa alam kong kanina nyo pa hinihintay. Ito i-reveal na natin. Ngayon pa lang, maaga po kami mamimigay ng premyo. Maaga na kami mamimigay ng papremyo. Kaya naman, eto na. Sasabihin na nga po namin kung sino ang mga mapapalad na mananalo. #H2H Astig Confessions. Mananalo ng 250 pesos na cash mula sa ating H2H Astig Confessions. Congratulations to you kay Angelo ng Makati City sa iyong Astig Advice. Ayan, at syempre, ang Astig Advice din ni Annalisa ng Taguig. Okay. Congratulations po sa inyo, Meron kayong tag 250 pesos na cash. Kaya naman ako, maraming salamat sa iyong kwento, Lori. Pero eto naman, ang Astig Advice din mula kay Kuya Poy. H2H Astig Confessions. Ito talaga yung gusto ko #H2H Astig Confessions. Yan binibigyan din lamang natin dito, Lori, na sabi ko nga sa iyo kanina ay hindi ka naman nakapikit nang pumasok ka sa ganyang klase ng relasyon, nang agaw ka, and the probability na ikaw ay iwanan din nitong kapartner mo ay nandoroon. Pero syempre, kailangan din natin na wag namang lingon ng lingon doon sa pinanggalingan ng relasyon mo. Kasi marami naman din tayo nakikita na nagiging maayos naman talaga at nagkataon lang na napunta sila sa maling tao. Nung una. Tama yon, yung iniisip mo, Lori, na bigyan mo pa ng pagkakataon na makausap kasi gusto mong malaman kung tama ba ang magiging desisyon mong iwanan na itong si Paulo o hindi. Magandang senyales yan. Hindi yung lagi ka nalang galit, ayaw mo na makipag-usap, wala ka ng ibang pinakikinggan. Tandaan mo, nung pinapasok mo siya sa puso mo, nakabukas ang puso mo kahit pa nga alam mong mali. Pero ngayon, nasa tingin mo ay merong iba, bago mangyari yun,
bago mo ibukas ang puso mo para pakawalan siya, ay gawin ng lahat ng nararapat. Dahil hindi rin naman biro na humarap sa kahihiyan at matawag na mga agaw ng asawa, bagaman hindi alam ng mga taong nakapaligid sa inyo na meron na ring understanding ikaw, yung asawa nitong si Paulo at si Paulo mismo na tanggap naman nila, aayusin na lamang nila yung paghihiwalay nila. Kumbaga, sila mismo ay meron ng plano na tapusin na ang kanila, kaya sa'yo nakaplano pa rin, 'di ba? Sinong hindi astig na haharap sa ganyang klase na mga problema? Isa ka ron, Lori. Ayan. Para sa iba kasi ang sinasabi nila, yan, kasi hindi maganda ang pag-uumpisa ninyo, hindi rin maganda ang katapusan niyan. Hindi sa lahat. Hindi sa lahat. Kung totoong pagmamahal at totoong gusto ninyo na makasama ang isa't isa habang buhay o sa matagal na panahon, ay nagagawan at nagagawan ng paraan yan. Okay? Kaya naman good luck sa iyo, Lori. At sa mga taong ganito rin ang mga katanungan para sa inyong mga sarili. Ayan, ang H2H Astig Confessions ay hatid sa atin ng Arena Plus. Gaming for 21 years and above only. Keep it fun. Game responsibly. H2H Astig Confessions. Basahin pa natin mga kapatid ang ilan sa inyong mga komento kanina sa kwento natin, sa Astig Confessions natin dito sa Heart to Heart. Ang sabi ni Pern Sixto, magandang advice mo. Mahiwaga talaga ang pag-ibig ha. Gawin mo lang ang tungkulin mo bilang asawa na ngayon. Ayan, pag ayaw mo na sa kanya, sabihin mo lang at umalis ka na. Ayan. Sabi naman ni Jing Fernando Hapitana, karma is real kasi common sense na lang kung bakit mo pa kasi pinatulan na alam mong may asawa at anak na nga yung lalaki. Sabi naman ni Jackson Mangabay, may mga babae kasi Kuya Poy na kapag kagwapo, ang gusto lang magpaanak. Well, just saying. Just saying ka pa ha. Ayan, pero hinihintay ko na rin. Ano nga ba mga masasabi ninyo mga kapatid ha? Doon naman sa ating love question of the day, ipapaalala ko lang ha, ano nga ba ang mga senyales na malapit ka ng i-ghost ng kachat mo? Alam niyo yun, yung sumasagot pa naman siya. Pero nararamdaman mo na, ay hindi, i-ghost na ako nito. Biglang di na to magpaparamdam. Ano ang mga senyales na naranasan mo na? Sagutin mo na kami ha. Meron pa tayong 250 pesos na ipamimigay mga kapatid. At antabayanan kung sino nga ba ang mga magiging winners natin. Mamaya-maya lamang, kaya naman i-share pa ng i-share ang ating live streaming dito sa programang H2H Heart to Heart ng 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Love Question of the Day. Eto na nga po ang mga kasagutan ninyo sa tanong natin, ano nga ba ang senyales na malapit ka na talagang i-ghost ng kachat mo? Sabi ni Gerald de la Cruz, kapag wala ng time sa'yo, tapos ang dami na laging dahilan at kung mag-chat man ay yung siya pa yung galit at aawayin ka, gagawa ng paraan para hindi kayo mag-chat. Sabi naman ni Ana Erica Dizon, siya yung hindi na namamansin, lagi nang busy pagka tinatawagan, kunyari tulog pero gising na gising pala. Tulog daw siya pero nagma-my day pa o nagpo-post pa sa TikTok. Ayan sina Regina Lumabi, kapag ka natitiis niyang hindi magparamdam ng isang buong araw tapos ang dami niya ng dahilan at wala nang maayos na chat sa'yo kung hindi lagi siyang busy or pagod. Ayan, sabi ni Cheryl Villones, isa ka na lang walang kwentang tao kapag ka hindi ka na niya chinachat. Ganun na. Samantalang dati, kahit na ang hina-hina ng signal sa kung saan mang lupalot ng Pilipinas siya nandoon, sinasabi pa at literal na umaakyat sa mga puno. Literal na para makatext lang ng, hi, good morning, pasensya na mahina signal dito, message kita pagka meron. Ang daming sinabi, di ba? Yung mga ganyan. Pero ngayon, kumusta na lang, hindi pa masabi. Parang ang hirap mangumusta, lalo't wala ka ng pakialam pa. At yun nga po ang inyong mga kasagutan mga kapatid, Samantala, eto na ang ating bibigyan naman ng
Dalawa uling 250 pesos na cash. Kanina meron 250 na tayo na pinamigay. Dalawa rin yun, doon sa ating Astig Confessions. Pero si Jing Fernando Hapitana, ang sagot niya sa Astig Confessions, eto rin ang nagbitbit sa kanya ng 250 cash naman. Tapos si May Chelsea, sumagot naman dito sa love question of the day natin ngayon. May 250 pesos din siya. Diba nga? Napakagaling po. Napakagaling. Palakpakan po tayong lahat Pero ito po ang napakagaling talaga mga kapatid. Dahil bukas may Pamigay Tuesday pa rin tayo. Kaya ugaliin ang laging pagtutok dito sa ating programa tuwing alas 12 ng tanghali. Ito po ang programang H2H Heart to Heart na inihatid sa inyo ng mga masisipag at magaganda at mga gwapong tao Lunes na Lunes mula sa ating program assistant sina Bea Rodriguez, Nia Bugarin de Guzman, si Ed Acerada, ang ating studio technician sina Aaron Tolentino at syempre si technical directors natin. Gwapong-gwapo Joey Perez, Nanding Bazarte at isang maganda si Derek Grace Toledo. Ayan si editor ang editor ng ating H2H Catch-Up episodes kahapon Maraming salamat po sa mga nanood. Kay Nep Liagas, thank you so very much. Ang ating researcher na si Rema Anwar. Ang ating executive producer na si Jeff Batlangao. Maraming salamat po sa inyo. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy para dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo.